The Business Mentor Talks is vlogged by no other, Armando Butz Bartolome. In cooperation with the Manila Times, it aims to bring to life and recognize entrepreneurs who constantly strive to create a living for the community as well. Listen to the Business Mentor Talks with Butz Bartolome. Jem, good afternoon, good morning. Alam mo, yung mga nanonood natin every Sunday. Jem, kwento mo nga yung ating storya, yung storya mo. Sige lang. Actually, Sir Butch, good morning din. Interesting ang aking story for as part of o member of the minority tribe sa Mindanao na tinatawag na Mansaka. Nagkakaroon ako ng isang magandang karanasan from my own tribe. Nangarap pumunta sa... So anong tribe ito? Anong tribe ang sinasabi mo dito? Yung aking ama po ay isang galing sa Mansaka na tribo. It's a minority tribe. They call it from minorities. Then, nung nag-aral ako, di naman sa... Bubuhat ako ng bangko. Naging first honor ako from grade 1 hanggang sa... Nagkaroon ako ng grade 1, grade 2 hanggang naging valedictorian, salutatorian pala. Tapos, nung high school, nagkaroon ako ng chance na sumali sa mga contest, ng mga art contest. Pero yung buhay mo as lumad, kamusta yung buhay mo nung ikaw ay lumalaki as lumad? Ano bang buhay para sa ating mga kaalaman ng ating mga nanonood? Yeah. So, ano ba talagang buhay ng isang lumad? Ang lumad, sa Davao del Norte ito, yes, di ba? Yes po. Sa Tagum, no? Oo. Sa Tagum? Yeah. So it was parang mahirap para sa akin, no? Kasi my parents were poor and they considered yung araw-araw na necessity as parang talagang hard for them to parang they're not isang kahig isang tuwa. Yes po, they weren't fortunate enough na mamuhay ng masagana. Pero doon sa part na yon, nagkaroon ako ng chance na makapag-aral ng private doon sa aking high school na pag-aaral. So nakapag-aral ako sa isang sikat, matanyag sa aming lugar na school, University of Mindanao, Tagum High School. Yes. So nagiging kaklase ko, may mga kaya yun. Anak ng congressman. So doon ako namulat na pwede pala akong one day, pwede akong magkaroon ng isang abundant life din, no? So, pwede pala yun. In other words, yes, yung naging drive sa sarili mo. Yeah. O parang naisip ko, kailangan ko lang magkaroon ng isang career na pwede akong maging, no? Kaya nung graduate ako ng high school, so nilagay ko doon na I want to be an international painter. hindi international artist. International painter. Yes po, nakalagay doon sa yearbook namin, no? So, nung dumaan ang mga panahon na nagkaroon ako ng chance na sumali sa mga contest, nanalo din naman ako. Naging fortunate din ako na naging first place, sa second place, gano'n. So, hanggang sa nagkaroon ako ng chance na pumunta ng Maynila. Noong 1994, 1997 ay ibalik ko yung 1997 pala.
nung nandito na ako sa Maynila, nagkaroon ako ng chance na sumali sa Metrobank Foundation. But nung ikaw ay bata pa, mahilig ka na talagang gumuhit. Painter, mag-paint, no? So, bali anong skills ang na-develop mo ito nung ikaw ay nasa elementary o talagang nature mo na yon? Meron ka lang Nung nasa elementary ako, kasi naglalaban-laban yung ano ko doon, no? Medyo weird. Yung sundalo ay NPA. So yun yung mga trend noon, no? Na may mga ganong nangyayari. So, yung drawing ko yung mga tangke tigera, ganon. Tapos may ganun. So it was my experience na yung tatay ko pagka pinapababa kasi may mga experiences na naalala ko lang. Then pupunta ako naman doon sa lola ko sa hometown ko sa Tagum. Kasi dahil doon sa bundok pinapababa. So yun ang time na nagkakaroon ako ng parang inspired ako na gumawa ng mga paintings. In other words, hindi mo ma-record dito sa ibang paraan. Yes, Kaya nare-record mo ito sa iyong visual, sa iyong art. So basically ngayon, Jem, ikaw ay in other words, ang layo ng pinanirating mo, no? In other words, from the bundok to becoming now well-known painter. In other words, na-manifest mo yung sinasabi mo. Ayan, sinasabi nga natin, di ba? So basically, ano na ngayon ang ginagawa mo? Anong ginagawa na ni Jem ngayon? Actually po, nagkaroon ako ng gallery, no? Ang tawag Jem Gam Art Gallery. So, bago nangyari yan, nagiging artist ako ng Asian Development Bank. Gumagawa ako ng portrait ng kanilang mga senior executives. So, kung palabas na yung outgoing senior executive na galing sa ibang bansa, pag umuwi na, meron silang portrait na... So, ito talaga ginagawa mo by kamay talaga? By kamay po. Opo. Paano mo paano? Kasi, alam nyo, ito si Jem, ay nandito kami sa Royal Care Mabuhay Business Center, no? Grand opening. At tama-tama, birthday ng ating kasama si Maynard, no? Esguerra. At si Jem, ay nagbigay ng isang magandang larawan, no? Na charcoal portrait. Gano'ng katagal mo ginagawa yung gano'n? Actually, ginawa ko lang po ng isang oras, I think, kanina lang. Mga ilang oras lang. Okay. Isang oras But lang. again, beside doing this painting and all this, meron kang mga tinuturuan din, mga orphan. Ano yung recovery child development? Yung Yes po. sinasabi ni kinikwento mo sa akin. Kwento Yes mo. po. I am giving back, no? Kung ano yung mga naranasan ko noon na gusto kong mag-aral, nagpupursigi. So, medyo mahirap pero ginawa ko siya for my future. And gusto ko yung mga bata na yun na they're indigent, no? We call them indigent. I think kung yun ang tamang terminology for that. Gusto kong maranasan nila yung, hindi lang yung more on reading. Kasi ang art kasi is part also of literacy. And at the same time, yung culture natin, nare-retain siya through art. So yun yung ginawa ko. So nangyari na yan, pumunta ako doon sa liblib na lugar sa amin, sa Talaingod, Davao del Norte. Gumawa ako doon ng isang art workshop yung mga bata. Tapos sa Davao City naman, meron namang isang lugar din doon na pinuntahan ko rin na walang tsinelas pa yung mga bata, no? Habang nag-aaral sila, pupunta sa paaralan. So, yun yung isa sa mga advocacies ko. Hindi ko na lang po sasabihin yung iba. Kasi ang iba kasi mga orphanages. So, yun. So basically, bakit mo ginagawa ito, Jem? Ano nag-uudyok sa'yo sa pushing you to do this? Why? Yun po, yung sinasabi ko po kayo na I am giving back. So, it's a give back na program. Pero ako lang po nakakaalam nun kasi minsan hindi ko po pinaalam sa mga... Correct. You're doing it silently, di ba? Let your work be known, di ba? Like sa nangyari sa atin ngayon, no? Kapag kilala nyo sa akin, hindi ako yung nagsasabi sa inyo, kundi na-discover nyo lang yung no? Na ganun pala ang ginagawa ko.
Yeah. Alam nyo, kaibigan, Ako. alam nyo mga kaibigan, ito, nagkikwentuhan lang kami ni Jem, no? At nung nakita ko yung kanyang work, sabi ko, Jem, meron ka pa lang hidden talent, no? Yun, nakikwento na nga niya itong buhay niya. At ako'y namangha because ito po ay isang tao na galing sa bundok, literally, siya po ay nagturo, gumawa ng kanyang journey. Yes, Diba? So, basically, Jem, matanong kita, with the age of technology, with the age of this, anong sa tingin mo? Ito bang pagtuguhit, pagpipintura ay hindi mawawala with this age of technology now? Anong challenge ngayon dito sa atin? Sa yung skills? Isang magandang tanong po yan, no? Kasi, yung nangyayari sa atin ngayon, yung tinatawag natin dati CGI, yung CGI computer generated images, ngayon naging AI. AI? So, from there, nauna tayo dun sa yung hand-drawn, ang mga loose strokes ng kamay. Pero ngayon, hindi na kailangan kasi meron ng computer. Pero sa kahaba ng prosesyon, yun pa rin tayo, ang sisasimbahan pa rin ang tuloy. Kasi paano ang ang connection ko doon sa bagong teknolohiya ngayon. Ang bagong teknolohiya, ginawa lang din po ng kamay. Yung drawing, yung study noon, yung comprehensive study ng isang cellphone, ginawa lang po yan through lines na ginawa lang ng kamay. Yung keyboard ng computer, tsaka yung thickness at saka yung gaano kalapad ang isang computer, galing din po yan sa kamay. Correct. So nag-origin lahat doon sa, basically, doon sa pag-iisip ng isang tao, ginamit niya ang kamay. Pero kahit nandiyan na yung teknolohiya na yun, hindi pa rin natin hindi natin pwedeng isipin na mawala na rin yung Correct. So in other words, Jem, ang challenge ngayon ay turuan to mga bagong generation. Yes po. Okay? Turuan yung mga taong merong skill na to maintain. No? Kasi nga, there is nothing as human touch. Sabi Yes nga po, yes natin, po. di ba? That's- In other words, ang AI is not really something that is a threat, but really, it's a challenge for us to make it better. That after all, marami naman tayong mga challenges sa mga iba-iba, di ba? But again, the human touch, kaya nga I think the challenge sa inyo is for you to continue teaching the young people. Yes po. Yung parang, I'm not a psychologist, pero they say na pagka gumawa ka daw ng isang art o artwork, may healing process daw na nangyayari, no? Correct. So, if I just learned that from the Pero totoo yan. Yes Yung po. mga mentally challenged ngayon, Yes po. di ba? Mental health, no? Yes po. Isa yan, tama yan, na ko rin yan, na sketching, the ability to sketch means na lalabas nila yung kanilang inner. No? So, I guess that's one challenge sa'yo, no? Para makatulong ka dun sa mga taong ganyan, di ba? Yeah, yung parang parang masaya ako na nakapagturo ako ng ganun. Even actually it's free, no? Pagka nagturo ako dun sa mga lugar na yan. So, from my own pocket talagang hindi ako Sir Butch. Alam ng mga kaibigan ko yan eh. I rather parang mangutang for that just to make it exciting kasi they need materials for like colors, so yung paints, yung canvas, yung mga pencils, pero makikita mo yung kasiyahan nila na pagka nakagawa sila ng isang bagay through coloring, parang they're having fun. Parang nakagawa na sila ng isang masterpiece. So basically, Jem, anong mapapayo mo ngayon? Okay, how do you now communicate to our viewers the importance of anong mapapayo mo? Kasi ikaw, marami kang pinagdaanan, di ba? Dami mong challenges. In fact, makakasulat ka ng buhay mo sa isang libro, di ba? People who are seeing no hope,
Anong mga mapapayo mo ngayon? Yung mga tao kasi minsan nawawalan na ng gana, yung bang, ano bang yung mga challenges sa buhay, or those who have skills and yet hindi sila na de-develop. Ano mga mapapayo mo doon? Yun po, yung nakikita ko, no, from my own experience, nakikita ko yung potential wala sa labas. Hindi siya galing sa labas. So yung pag-acquire nun, akala mo nasa labas lahat ng kaalaman natin. Pero actually nasa inner, ano mo, no? Nasa inner. Yeah, oh. Okay. So nakikita ko yan noon eh. Bakit ako pupunta pa ng abroad? Nandito naman yung talent ko, yung skill ko. Bakit pa ako pupunta ng ibang bansa? So I'm not saying na doon lang yun sa based sa experiences ko na pwede pala akong gumawa ng isang portrait, na isang maliit na painting or caricature just to earn. Hanggang sa natuto na rin akong mag-paint ng malaking paintings. So from that time, merong mga magpapagawa or magpapakomisyon. So nagkakaroon din ako ng chance na nakapag-ipon, no? Sir Butch. So yung paraan, no, as an artist, parang na-acquire ko siya, nakikita ko siya galing sa dito sa loob ng ano ko, ng aking so yun ang kung saan yung huhugot mo is yung mga tao, yung mga viewers natin ay huwag kayo mo wala ng pag-asa. Kasi gaya ni Jem, ako nagulat ako dito. He really turned around this time. In other words, 360 degrees. Hindi yung hanggang dito na lang yung buhay ko, period. Yes po. Yes, you are trying to explore to the maximum. In other words, hindi ka naman makikilala ng mga sinasabi mo mga foundation. Hindi ka naman makikilala sa Senado, sa pagiging judge sa mga faith. Yes, but you are now telling people your skills. At the same time, here you are. Di ba? Thank you, Sir Butch. Diba? So I'm very natutuwa talaga ako na yung pagiging artist ko, nagkaroon siya ng uwang, no? Doon sa community na kung saan ako nabilong. Kasi minsan ang artist sinasabi na, ay, art lang yan. Walang ano. Pero art is very deep. So yung hindi nabibili yan ng mura-mura. It's an expression. Yes, Kaya nakita mo yung mga tanyag na mga Michelangelo. Sino ba sila nung araw? Di ba? Tama. Yung sila mga Picasso. Di ba? Yung mga... yun. So, sooner or later, yan po ay, kung meron kayong signature ni Jem sa kanyang mga caricature o painting, magiging valuable yan. Di ba? So, yan. Again, Jem, maraming salamat. Again, ikaw ay isang nakakatuwa na Pilipinong nakaka-proud because you are proud that, hindi ako nahiya maging galing sa isang tribo. Pinakita mo na kaya palang umunlad kahit sino. Di ba? Thank you. Kung kaya nila, kaya mo rin. Di ba? So, yun ang importante doon. Si Jem, by the way, ay member natin sa PCCI Quezon City Chamber and siya po ay palaging kasama namin sa aming mga activities. So again, Jem, maraming salamat. Thank you. At more power at sana marami ka pang matulungan mga kabataan, lalong-lalo na to pass on that legacy of the art of painting. It's really an art. It's not a skill. Yes. So thank you for having me here in your vlog. Yeah. My pleasure po na nakilala ko. Yes, true. So, simple lang itong mamang ito. Alam nyo, pagiging painter niya silent, but yet his works are really, papapakita natin yung mga trabaho mo, as along we go through this vlog natin. Okay? Thank you. Thank you very much. At again, yan, nakita nyo kung kaya niya, kaya mo rin. So again, sa susunod nating episode, panoorin nyo po itong magandang episode ni Jem. Thank you. Bye-bye.